record para sa inyong kapakanan. Yan, naka-record na. Okay. So gaya nga sabi ko, ang title lesson natin ay Advanced Word Processing Skills. So mga advanced na skill, kumbaga hindi basic na skill sa paggamit ng word processor. So yung word processor, hindi nyo alam kung ano yung mga word processor, pero nagagamit niyo yan at ginagamit niyo yan. Kumbaga parang hindi nyo alam na word processor yon. Parang ganun yung mga word processor na yan. Simulan na natin. Ano nga ba yung word processor? Pakibasa ito, Hasul. Hasul, pakibasa ito. Yung una lang. Software that enables users to write text, store it electronically, display it on screen, modify it by entering commands from keyboards, then print it. Yan. So sa madaling salita, ang word processor, basta software siya na kung saan pwede mo mabago yung text, tapos pwede mo ma-edit yung text, yung format ng text, and then pwede mo ma-print. So yun yung word processor. Ang example ng word processor na pinakasikat na ginagamit natin ay ang Microsoft Word. Yan. Sa madaling salita, ang pag-aaral natin ngayon ay yung mga advanced na skills sa Microsoft Word at saka bibigyang linaw ko sa inyo ngayong hapon din mismo. Bibigyan linaw ko sa inyo yung mga bagay na naguguluhan pa kayo tungkol sa Microsoft Word. Bibigyang linaw natin kasi mga grade 7 pa lang kayo nung napag-aralan niya sa bibigyan. Subukan kong bigyan ng linaw. Ngayon, another description pa sa word processor ay meron siya nito. Itong nakikita niyo sa screen na to. Yan. Ano, meron ba dito nakakaalam kung ano ang ibig sabihin niyan? Yung naka-highlight na yan? What you see is what you get, sir. Yon, very good yon, very good. Ang ibig sabihin niya, naka-highlight na yan, ay what you see is what you get. Ibig sabihin nun, kung ano yung nakikita mo, dapat yun yung makukuha mo. So, medyo guilty tayo dito kasi medyo guilty yung Pilipinas dito eh. Halimbawa, sa picture, kala mo ang dami ng pagkain na orderin mo. Tapos pagdating sa'yo, konti lang pala, konti yung sauce, konti yung ano. So, ibig sabihin nun, hindi yun what you see is what you get. Ngayon, ang word processor class is what you see is what you get. What do I mean? Ibig sabihin, halimbawa, ito. Open ako ng Microsoft Word. Ayan. Blank document. Open ako. Yan. Silagay ko dito, 11 love. Puso. Yan. Yan. Ginawa akong kulay pula yan. Nilakihan ko yung font. Binold ko pa. Binaltang ko yung font type. Ayan. So, ang nakikita nyo ngayon, kulay pula na 11 love na ganyan yung font type na nakabold. Kapag pinrint mo yan, dapat ganyan din yung lalabas kapag pinrint mo yan. Di ba? So, ibig sabihin, kapag may capability siya, yung software na ganun, na kung ano yung nakikita mo dito, yung na-modify mo, ay pag pinrint, ganun din ang makukuha mo. Yun ay what you see is what you get. Ibig sabihin, isa siyang word processor. At anong determining factor para masabi na word processor siya? Kadalasan class meron ito yan. Ito, itong hina-highlight ko dito. Sa toolbar, merong align left, align right, font size, font type, font color. So yan, yung mga bagay na yan ang mga nagpapatunay na isang word processor ang isang bagay. At hindi lang Microsoft Word. Ito pa ang ilan sa mga halimbawa ng word processor. So yung Google Docs, ayan, familiar siguro kayo yan, pero Google Docs is an example of Microsoft Word processor. WordPad. Pero tataka siguro kayo, sir, bakit walang Notepad? Yung Notepad po, class, ay hindi siya word processor. So open natin ng Notepad. Kung makikita ninyo, wala siyang what you see is what you get feature. Pwede ka lang mag-save, mag-type ng mga kung ano pa man. Therefore, ang tawag sa kanya ay text editor. So, iba po ang word processor sa text editor, tandaan natin. Ang text editor, ang kaya mo lang gawin, i-edit yung text. Pero ang word processor, pwede mong i-format, baguhin yung format ng text. Tapos, makukuha mo kung ano yung format na binago mo. So, nakuha niyo yung kaibahan, class, ng word processor sa text editor. Ang word processor ay pwede mong i-format, baguhin yung format ng text. Ang text editor, hindi. Nakapag-edit ka lang ng text. Kaya nga, meron ako dito ng conclusion
na all word processors are text editors, but not all text editors are word processors. Ang gulo, di ba? Pero Tagalogin natin. Lahat ng word processor ay text editor, pero hindi lahat ng text editor ay word processor. Bakit? Kasi kumbaga parang upgraded version ng text editor ang word processor. Kumbaga, lahat ng word processor, text editor din talaga siya kasi nakakapag-edit ka ng text. Pero hindi lahat ng text editor ay word processor kasi maraming text editor na hindi what you see is what you get. Okay, naintindihan yon? Malinaw ba class ang word processor at text editor? Kakaintindihan? Okay, so sana malinaw. Malinaw pa sa inyo ng crush nyo. Sana. Mas magets nyo pa. Okay, next tayo. Ngayon, class, ituturo ko na sa inyo yung isa sa mga advanced skills sa paggamit ng Microsoft Word. So ito, hindi nyo pa to alam at hindi nyo pa rin to nagagamit. At kapag naturo ko sa inyo, hindi nyo pa rin alam kung paano nyo ito magagamit. I mean, kung paanong circumstance, paanong pagkakataon nyo itong magagamit. Pero para maituro ko to sa inyo, ay gagamit ako ng isang kwento. Okay? So, kukwentuhan ko muna kayo. Kumbaga, i-establish ko muna sa inyo ano yung need, ano yung purpose kung bakit nakakatulong itong ituturo ko sa inyo. So, yung ikukwento ko sa inyo, class, ayan, yung nakikita nyo dito ngayon sa inyong screen, siya si Ronald. Siya si Ronald, class. So, ano apelido niya? Wala siyang apelido kasi kinuha ko lang sa internet yung picture niya. So, gumagawa lang ako ng kwento dito. Si Ronald ay isang empleyado ng bentahan ng sapatos. Yun. Bentahan ng sapatos, empleyado siya. Si Ronald, Sir, yes. competition ba yun, sir? Hindi competition to. Hindi competition to. Di ba, sir? Hindi, ano yan, tawag dito. Story lang to. Ito yung para lang marinig niyo yung yung pangangailangan. Okay? Kung bakit kailangan niyo matutunan to. Ngayon, ito si Ronald na empleyado ng paggawa ng sapatos. Nilapitan siya ng boss niya. Diba? Nag-iba siya na itsura. Kasi nga galing lang Google yung picture niya in class. Gawa-gawa ko lang yan. Nilapitan si Ronald ng boss niya. Sabi ng boss niya sa kanya, Ronald, yan yung itsura. Nag-ibo. So, kunwari na lang yan. Ronald, naroon akong task sa'yo. May papagawa ko sa'yo. Ano yun, sir? Anong papagawa mo? Sige, sir. Ay, tayo kasi ay magkakaroon ng promo. Yan, may promo tayo. May promo tayo na buy one, take, sabi ni Ronald. Buy one, take one, sir? Na sapatos? Sabi niya, hindi. Buy one, take 10. So, ibig sabihin, pag bumili ka ng sapatos na isang pair, 11 pairs yung maiuwi mo. May libre kang 10 pairs. So, ganun kalupit, ganun katindi yung promo nila ngayon, ha? Ganun kalupit. So, ngayon, sabi ni Ronald, sige sir, kaya-kaya ko yan. Ano bang gagawin natin sa promo na yan? Magde-design ako? Hindi, Ronald, hindi ka magde-design. Ang gagawin mo, susulatan mo lahat ng empleyado natin. Lahat ng empleyado, mali pala. Lahat ng kliyente natin. Take two. Mali. Kamali ako. So lahat ng suki natin, susulatan mo sila, sasabihin mo na meron tayong promo. Sige sir, ilan ba yan? Konti lang naman. 10,000 lang naman yung kliyente natin. 10,000 yung susulatan mo, Ronald. So deadline yan hanggang 4:00 lang ng hapon. Kaya mo ba, Ronald? Sabi ni Ronald, kung manual lang, sir, kung ako mag-isa, mamanualin ko. Hindi kaya yun, sir. 10,000 mamanualin mo susulatan. Pero, sa pamamagitan ng tinuro sa akin ng teacher ko sa empowerment na mail merge, ay matututunan ko yan. Yan yung kalupit, sabi ni Ronald. Teacher ko kasi si Sir Louie eh. Sa empowerment, natutunan ko sa kanya to. Kaya magagawa ko yung trabaho mo ngayon. Yung mail merge na yan. Sige, Ronald, asahan ko yan. So ano nga ba tong mail merge na to na solusyon sa problema ni Ronald? Ang problema ni Ronald, susulatan niya 10,000. Ang meron lang siya, listahan ng mga papadalhan, naka-Excel file, yun lang yung meron siya. Kailangan niyang sulatan yung 10,000 na yun. So yung mail merge class, ito ay isang convenient, pag sinabi natin convenient, mas madali, hindi gaanong mahirap, mas madali kumpara sa manual, at automated na paggagawa ka ng mensahe, isang mensahe, uniform message, pag sinabi ng uniform message, isang mensahe sa iba't ibang receiver. So kung naabutan niyo yung cellphone era class, parang ano yan,
GM. Naabutan niyo ba yung panahon na nag-GM? Mga bata pa siguro kayo noon, pero ako naabutan ko yun, no? Yung mag-GM ka, pag sinabing GM, group message sa text message na cellphone, ha? Yun yung meron pang caption ng kanta, ay mga lyrics ng kanta, meron pa doon mga quotes, di ba? May mga joke, tapos may hashtag, kung ano yung hashtag mong magkakaibigan, tapos meron pang ipa-plug mo yung kaibigan mo. So yun po yung mga GM, group message. So ngayon hindi nyo naabutan yan kasi sa Messenger meron ng GC or sa ano yun, group conversation. Pero sa text, ganun yan. Mag-GM ka. Ngayon, ganun din yung mail merge. Yung mail merge ay parang GM pero sa pamamagitan ng Microsoft Word. Ganun siya. Okay. So, ano yung kailangan namin, sir, para makapag-mail merge? Kailangan nyo ng form document at saka list or data file. So, huwag kayong mag-alala. Meron na yan. So, gagamitin na lang natin. So, 2 components na kailangan para makapag-mail merge. Form document tsaka list or data file. Ano tong form document? Itong form document class, ito yung mismong mensahe ng letter. So sa kaso ni Ronald, ang form template niya, magandang hapon sir, meron po kaming promo na buy one take 10. So yung pinaka-message, yung pinaka-GM mo, yung pinaka-mensahe mo, kunwari class president ka, walang pasok bukas, isesend mo sa lahat ng kaklase mo. So yung walang pasok bukas, yun yung message. So yun yung form document. Ibig sabihin, nandoon yung main body. At itong main body na to class, bukod dun sa message, ay bahagi noon yung tinatawag nating placeholder. Now, ano ba tong placeholder para maintindihan nyo muna? So mag-open ako ng Facebook. Yan. Facebook profile. Yan. Mag-open ako ng Facebook class. Ngayon, class, nakikita nyo ba to? Itong nakalagay dito na email or phone number tsaka password. Ayan, nakikita niyo yan, di ba? Yung mga yan, siya yung nakalagay pansamantala habang habang wala pang laman yung text box. Ngayon, pag nilagyan mo yun ng laman, mawawala, di ba? Nawala na yung nakasulat na email or password. Pag binura mo, lalabas uli siya. So parang nandiyan lang siya habang wala pa. Gets nyo? Kung wala pa, ikaw muna. Kapag nandiyan na, choppy ka na. Sa madaling salita, yung placeholder, parang panakip butas. Tindihan nyo ba? Yung panakip butas, hanggat wala pa, ikaw muna. Pero pag nandiyan na, choppy ka na. So, yun yung placeholder. Indicator lang siya para lang malaman, ano ba yan, sir? Para lang malaman na ikaw muna, pansamantala, at kapag meron ng iba, meron na yan, nilagyan na yan, meron ng iba, ay wala na siya. Mawawala na siyang silbi. So, yun yung placeholder. Meron din po, kailangan din po natin yan sa ating form document. Dapat merong placeholder. So, yung placeholder, siya muna, pansamantala. Pero kapag dumating na yung contacts mo, yung sino-sino yung papadalhan, mawawala na itong mga placeholder na to. So again, ano yung dalawang kailangan natin? Form document, tsaka list or data file. Yung form document, yung mismong message o main body ng message natin. At meron siyang bahagi na placeholder o panakip butas lamang. Kumbaga, kung saan ilalagay yung mga pangalan. At ang pangalawang kailangan, class, ay yung list or data file or ito naman yung contacts mo mismo. Ito yung listahan kung sino-sino yung papadalhan mo ng mensahe mo. So, ito ang example niyan. Yan. So, parang gumagawa ka dyan ng mga pangalan, kung sino-sino. Pwede ka naman mag-import dyan or kung may gawa na yung listahan, mas maganda. So, ano pang iniintay natin? I-demo ko na sa inyo paano ginagawa itong mail merge na to. Okay. So, maganda sana ito. Nasa Comlab tayo para makita nyo kung paano ginagawa. Ayan. So, mail merge. Let's now proceed to mail merge. Yan. So, unang gagawin, class, syempre, mag-open ka ng Microsoft Word. Syempre, word processing skills nga ito eh. So, Microsoft Word muna yung open mo. So, kunwari, ikaw si Ronald. Pero kailangan mong magpadala. Ang meron ka, ilistahan lang. Diba? Listahan. Una mong gagawin, i-click mo yung mailings tab. Ito, mailings. Yan, i-click mo yan. Tapos, nakikita niyo itong start mail merge. Yan. I-click mo yan dito sa toolbar, itong mailings tab. Sa start mail merge. Tapos, letter. Kasi letter yung gagawin mo.
Now, class, kapag clinic ko yan, ay kukurap itong page na to. Magbiblink siya. Magbiblink yan. Ibig sabihin, senyales yon, hudyat yon na simula na ng digma, ay ng mail merge, simula ng digmaan. Simula na ng mail merge. So, hudyat yon na simula na ang mail merge. So, testingin natin kung kukurap. Click ko tong letter, dapat kukurap yung page yung papel Kunyari, ba't hindi kumarap? Pinapaya naman ako. Yun, kumarap. Nakita nyo? Hindi nakita ng iba. Isa pa, baka sabihin nyo, hindi, niloloko kayo Ayun, kumarap. Nakita nyo? Hindi nakita yung page. Kukurap yan. Mabilis na mabilis lang. Tingnan nyo, Wag kayong kasi kayong kukurap. Yung titigan nyo mabuti, Hindi naman doon nang gugulat, Tignan nyo lang mabuti yung papel. Dito kayo tumingin sa border, ito, para makita nyo kumarap. Ito, itong binibilugan ko. Kumarap, hindi. Baka sabihin nyo, fake titrip ako kumarap yan, biblink yung page. So, ibig sabihin nun, senyalis yun, hudyat na nasimulan na ng mail merge. So, after nun, ihahanda mo na sino-sino yung papadalan mo. So, select recipients. Yan yon. Sa case ni Ronald, meron na siyang Excel file ng mga papadalhan niya. Ang pipiliin niya ay use an existing list. So, pag nag-use an existing list siya, i-click niya lang yung file na yon. Tapos, ready na, yun na yung mga papadalhan. Pero sa atin, since wala naman sa atin yung kopya ng list ni Ronald na 10,000 employees, gagawa na lang tayo dito ng listahan natin. Ayan. So, sino-sino mga susulatan natin dito? Ito, nari na lang, si Doktora Hart De Leon. Ayan. Doktora na si Hart. New entry. Sino pa ang mga pwedeng dito? Ito, si Engineer Brian Ordonez. Ayan, di ba? Sino pa? Last one. Sino pa? Baka may gusto kayong kaklase nyo. Sino paborito nyo kaklase? Sino gusto nyo lagay natin dito? Paborito nyo kaklase? Leonard, sir. Si Leonard daw. Anong nyo? Pastor? Reverend. Di ba? Pastor si Leonard. Reverend Leonard Vasquez. Meron pa yung gusto ilagay dito? Baka may trip pa kayo dyan kaklase nyo. Lalagay natin sa mga susulatan natin. Sister Johnson, Jan sir. Prince. Si John Prince. Jan Prince po. Johnson po, sir. Anong trabaho niya? Anong trabaho? Brother. Brother. Brother John Prince. Ay, wrong spelling pa ako. Perez. Yan. So, okay na yan. 4 yung susulatan natin. Okay lang natin yan. So, nakahanda na. So, pagka okay, isa-save mo pala yan as address list muna. So, 11 love 2020. Yan. So, naka-ready na yung mail merge mo. Naka-ready na yung recipients mo. Ang kulang na lang ay yung lista, ay yung mensahe mismo. So, dear, ang pangit ng font, teka lang. Hindi naman ganyan yan. Ayun lang. Times New Roman lang tayo. Times New Roman lang. Yan. So, dear, tapos sa mailings uli, insert merge field. So, ano yun? Di ba? Lalabas doon kung father, dear title. Nagets niya? So, ito yung tinatawag nating placeholder. So, ano ginawa ko? Paano lumabas yan? Insert merge field. So, ito yung mga field nun. Title. So, ibig sabihin yan, lalabas dyan yung title nung bawat empleyado. So, kunwari, Dear Reverend, Dear Engineer, Dear Doctor. So, dyan lalabas yon. Tapos, lagay natin dito, to title, first name, last name. Nagigets niyo ba kung bakit ganyan yung ginagawa ko? Bakit ganyan? So, ibig sabihin, yung unang letter lalabas doon, Dear to Doktora Hart De Leon. Yung sumunod na kopya, Dear, to Brother John Prince Perez. To Reverend Leonard Vasquez. So, ganun ang mangyayari dyan. Tapos, lagay mo na dito yung message mo. Magkakaroon po kami ng promo ng pagbebenta ng sapatos. Buy one, take 10. Yan. Okay, tapos na kunwari yung message natin. Thank you. Yan. So, pagtapos na, dito lang ulit sa mailings, finish and merge mo lang, tapos edit individual documents. Tapos, i-okay mo lang yan. Kapag in-okay mo yan, gawa na yung letter sa kanilang lahat. So, testing natin i-okay. Ayun. So, meron ng isang kopya.
para kay Doktora Heart De Leon, Dear Doktora. Meron ng sumunod na kopya para kay Engineer Brian Ordonez. Meron ng sumunod na kopya para kay Reverend Leonard Vasquez. At meron ng kopya para kay Brother John Prince Perez. So kung merong ganun sila what do you call this, si Ronald, meron siyang 10,000 listahan na gawa na sa Excel, ganyan lang yung gagawin niya, matatapos na kaagad yung problema niya ng ilang minuto lang. Hindi niya kailangang pagkatapos nito, alt-tab, buburahin niya to, babaguhin niya yung pangalan dito. So hindi niya na kailangang pagdaanan yun. Yun ang mail merge. Meron bang tanong? Naintindihan ba kung ano yun? Siguro, gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi nyo pa alam kung paano nyo gagamitin yan, so paano paraan o kailan nyo gagamitin yan. Pero, mabuti nang alam nyo yan para kung sakaling kayo ang lumagay sa katayuan ni Ronald, ay magagawa nyo yan. Lalo kung mga office works yung mga trabaho ninyo. So, yun yung mail merge. May tanong ba sa word processor and text editor tsaka sa mail merge? Anyone? May question? Malinaw? Okay, next tayo. Next naman natin, class, ay review na lamang ito. So, review at pagbibigyang linaw. Yan. Okay. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ano ba yung mga bagay na pwede ninyong ilagay? Ano yung mga bagay na pwede ninyong magamit? Kumbaga, bukod dun sa mga pinagtatatype nyo, mga kinapi-paste nyo lang galing internet tuwing may mga assignment kayo o research. Ano yung mga pwede ninyong ilagay dito? At paano natin sila ma-manipulate? So, ito, class, yung mga common na bagay na pwede nyong ilagay sa Microsoft Word. Yung iba dyan, ginagamit nyo na. Yung iba dyan, hindi nyo ginagamit. Pero bibigyan linaw natin ngayong hapon sa inyo, right here, right now, kung paano nyo nga ba mas efficient o mas magagamit yan o sa paanong paraan, paanong circumstance nyo magagamit yan. Unahin natin yung picture. Yan. Alam ko, class, marunong na kayo o naglalagay na kayo ng mga picture dito. So, dito yan sa insert pictures o kaya copy-paste na lang mismo ginagawa nyo, di ba? So, alam kong alam nyo na yan. Pero, alam nyo ba na may iba't ibang uri ng picture at ano ang limitations at advantages nila? Unahin na natin sa listahan ng uri ng picture. Yung pag nagda-download kayo, merong .jpg, .png. So, nakikikandar nyo siguro yon. So, ano nga ba yung pros and cons ng bawat pictures na mga yon? Unahin natin sa listahan si .jpg. .jpg stands for Joint Photographic Experts Group. So, yun yung ibig sabihin niya. Minsan, JPEG siya. JPEG or JPG, pareho lang yon. So, ang unang-unang advantage, class, ng paggamit ng JPEG pictures ay up to 16.7 million colors ito. So, when we say 16.7 million colors, sobrang dami niyang color na kayang i-accommodate. O, meron ba ditong nakakabisado niyang 16.7 million colors na yan? Meron dito nakakabisado? Pag meron, bibigyan na kita ng 100 sa card. Ba? Baka meron dyan. So wala nakakabisado niyan. Ganong karami yung color na kaya niyang i-accommodate. Pero, hindi siya maganda pagdating sa mga editing. Lalo na sa Photoshop. So yung mga editor, mga Photoshop, hindi maganda, hindi nagagamit ang JPEG talaga. Unless, background siya. So yun, doon pinaka nagagamit ang JPEG pictures. Pang mga background lang siya. Pero hindi siya pagdating sa mga editing, hindi siya okay. Kasi nga, hindi siya transparent. So mamaya pag-uusapan natin ano ba yung transparent na yan. Sa madaling salita, itong JPEG, maganda lang siya kapag yung mga picture ay maliliit lang. I mean, marami kang picture na gagamitin kasi magagaang lang sa size itong mga JPEG na to. Pero malino rin ang quality niya. Pwede siyang pang wallpaper. Katulad na lamang nito. Sa siyang JPEG. Ang aking favorite anime. Favorite anime natin si Kenshin Himura. Rurouni Kenshin na yan. So, kita nyo naman, maganda naman yung quality niya kahit JPEG siya. At magaang lang din siya sa file. So, next na pag-uusapan natin ay ang mas malinaw na quality, ngunit mas mabigat na size, ang PNG. O PNG ay Portable Network Graphics. So, yun yung ibig sabihin nun. So, katulad din siya ni JPEG, up to 16 million colors din siya. Hindi siya pwede mag-animate, so hindi gumagalaw, pero transparent siya.
So, sobrang lino ng quality class. Ito, marerecommend ko class. PNG, maganda yung mga pang-DP nyo sa Facebook. Ganyan talaga. Ito yung mga kadalasang kuha na camera na ang lalaki. Kita na yung sobrang linaw. Kita na yung blackheads mo sa ilong. Di ba? Kita na ilan yung tigyawat mo. Yung maliliit mong nunal sa muka. Kita na. So, malinaw yan. Mabigat sa size yan. So, ang size niyan kadalasan mga MB. So, kasing bigat ng isang kanta mo sa cellphone, yung nag-download ka ng mga kanta, ganun kabibigat na yung mga yan. At kasi nga, siya ay transparent. Sir, ano ba yung transparent na yan? Ito yan. So, kung mag-search kayo ng image sa internet, sa Google, napapansin nyo siguro itong parang chessboard na yan. Nakita niyo yan? Sa likod ng picture, meron kayo makikita dyan na parang mga chessboard. Ito, oh. Kita niyo yan? Parang chessboard sa likuran. Shade of gray and white. Ito. Yan, sa likod ng picture, ito. Meron chessboard. Chessboard na white and gray. So, ano ba ibig sabihin niyang, sir? Ang pangit naman ng picture na yan, puro chessboard. So, hindi ganon. Ang ibig sabihin niyan, ang picture na yan ay transparent. When we say transparent, yung chessboard na yan, kapag nilagay mo yan sa kung saan, kung ano yung background niya, yun yung magiging color niya. Yun yung i-adapt niya. Kaya, nung ginamit ko yung picture na PNG na yan, nilagay ko sa PowerPoint, naging ganito siya. Bakit nawala yung chessboard, naging color green? In-adapt niya kung ano yung color ng background. Ayan. So, ito niyo to, naging kulay red kasi yun yung background niya. So, ina-adapt niya yung background. Yun yung transparency. So, may kinalaman yan sa bigat ng file, yung pagiging transparent. And ang last but not the least natin, yung tinatawag nating GIF. So, ito yung mga memes na ginagawa nyo, comment meme. Di ba? Mga, ano pa, chat sa chat, meron din nagagamit dyan. GIF, Graphics Interchange Format. Sa madaling salita, ang GIF ay ang mga picture na gumagalaw, na paulit-ulit. Yung naka-loop. So, yun po yung GIF. So, hindi ba yung tataka, class? Bakit walang magandang GIF? Hindi nyo ba naisip yun? Bakit lahat ng GIF ang pangit ng quality? Siguro nataka kayo nang papangit ng quality ng GIF, walang magandang quality. Parang pixelated talaga siya, kitang-kita kong pixelated. Kasi up to 256 colors lang ang kaya i-accommodate ng what do you call this, ng GIF. So 256 pictures lang ang colors lang kaya niyang kuhanin, pero kaya niya rin mag-transparent katulad ng PNG. At saka siya lang ang kaya mag-animate. So, para hindi kayo maguluhan, class, ito example ng GIF pala. So, kapag in-F5 ko, tsaka gagalaw yan. Kung kita nyo, ang pangit din ng quality talaga, pixelated. So, gumawa ako ng table dito para mas madali nyo maunawaan. Ano nga ba yung ginagawa ng mga picture na yan? O yung pros and cons nila. So, ang JPG o JPEG, 16 million colors. Ganon din si PNG. Si GIF, hindi. Kasi 256 colors lang. So, kung ang kailangan mo ay maraming color sa picture mo, so, huwag mong gagamitin ng GIF kasi konting color lang. Transparency, kailangan mo mag-edit. So, although yung GIF, hindi ka naman pwede mag-print ng gumagalaw, di ba? Wala naman GIF na pinrint mo, GIF pa din. So, hindi ganun yon. Pero kung kailangan mo na mag-edit sa, what do you call this, sa Photoshop, PNG mararecommend kasi may transparency siya. Si JPEG, wala. Tsaka si GIF, transparent din. Animations, si GIF lang yung kaya magpagalaw ng picture. Smaller data size, si JPEG lang ang maliit ang size kasi mabibigat si PNG at saka si GIF. So, ano patunay na magaang ang size ni JPEG at JPG? Try nyo mag-upload ng malinaw na quality sa Messenger. Papangit yung quality nyo pag in-upload nyo. Bakit? Kasi ginagawang JPG ni Messenger lahat ng mga pinag-upload natin sa kanya para magaang lang yung size kasi imagine niyo sobrang daming gumagamit ng Messenger, di ba? So nagtitipid din sila sa size kahit paano. So yan yung tatlong uri ng pictures. Meron bang tanong sa tatlong uri ng picture na pwede nating magamit? Meron pa yan, marami pa yan, mga ano yun, BMFF yata yun, something like that na types. Pero yung 3 common types lang ng picture yung tinuro ko sa inyo. Meron ba question doon sa mga naturo ko ngayong araw? Malinaw pa? Okay, sige. Next. Konting tiis na lang, mga kaibigan. So, ano-ano ba itong mga bukod sa pictures? So, shapes. Ano tong shapes? By definition lang, para may pang-quiz tayo. Ang shapes class ay printable common shape. So, saan yan?
Ito yan, insert shapes. Huwag nyo kakalimutan, class, pwede nyo po itong gamitin. Baka hindi nyo na ito ginagamit, hindi nyo trip. Kung kailangan nyo dyan ng iba't ibang mga shape, like arrow, pwede nyo gamitin na lang yan dyan. Click nyo yung arrow na to, yan. Para hindi na kayo magdo-download sa internet. So maraming shape kayong pwedeng gamitin. So printable, common shapes. Next natin, clip art. Okay, so ito hindi nyo masyado naabutan to. Clip art are pre-made images. When we say pre-made images, gawa ng image, gagamitin mo na lang. So sa mga lumang version to ng Microsoft Word, kung saan pwede mong i-search, kunwari, search ka tree, puno. So maraming punong template doon ng mga PNG files, gagamitin mo na lang. So ngayon, dito na lang sa online pictures nyo na lang pwede magamit yan. Ito, clip art. Insert online pictures. So pag nag-search ka ng clip art dyan, yan. So lalabas dito yung mga clip art na pwede mong magamit. Ayan, mga clip art yan. So pre-made images. When we say pre-made images, clip art yon. Gawa ng images, gagamitin mo na lang. Next natin, smart art. Ito, wala masyadong gumagamit nito or totally hindi nyo ginagamit ito kapag meron kayong mga research, may mga assignment, sa mga reporting, hindi nyo rin ginagamit to pero sobrang nakakatulong nito para sa ikatataas ng inyong marka, ng inyong grade. So yung smart art class ay pre-made diagrams. Kung yung clip art ay pre-made images, ang smart art ay pre-made diagrams. Ano yung pre-made diagrams na yun? Silipin natin dito. Insert smart art. Ayan. So napakaraming diagrams dito na pwede mong gamitin sa mga PowerPoint presentations mo pang reporting. Like this cycle, lalo kayo STEM kayo. Kasi na natin itong shape na to, yan. So, kunwari, process of precipitation, process of evaporation, di ba? Yung mga cycle. So, pwede nyo gamitin nyo sa PowerPoint nyo, sa mga research nyo, para man lang masabi na pinaghirapan po ninyo at hindi nyo lang pinagkaka-copy-paste yan. So, may mga gusto kayong ipakita, gamitin nyo smart art nyo, lalo sa reporting, napakalaking tulong po niyan. Yan, no? May mga comparison. Yan, sa mga oral com yata, nagagamit niyo yung mga bagay niyan. Pwede yan. O ewan ko lang, ginagamit niyo ng mga kapwa teacher ko to. Pero sobrang importante po nito. Next tayo. Smart art chart. Ito. Charts are used for data analytics. Tandaan niyo, for data analytics to. Para ma-analyze yung mga data na meron tayo. Para makumpara yung mga iba't ibang datos na meron tayo. So sa reporting, napakaganda niya pag may mga thesis na kayo. Yung may mga respondents, insert chart nyo lang. So napakaraming uri ng chart dito. So narito, pie chart. May lalabas na Excel dyan. Ayan. So pwede mong i-edit yung value niya. Kunwari, boys versus girls. Ilan yung mga respondent mo sa thesis yan. Magagamit nyo yan. Liitan mo lang. Ayan. So ito yung boys, ito yung girls. Gamitin nyo yan sa tuwing may mga reporting kayo. Nakaka-promise, sabi ko sa inyo, nakakataas ng grade yan pag may mga ganyan kayo. Halatang pinaghirapan ninyo. Hindi lang galing sa internet na puro picture at puro words. So meron bang tanong dito sa mga pwede nating i-insert sa Microsoft Word? So yun naman yung mga common. Yung iba naman, yan. Oh, mukhang may question. Sino yun? Sir, yung clip art po, anong type po ng picture? PNG yon kadalasan. PNG. Kasi kung makikita mo dito, Melvin, ayan o, may chessboard sa likuran. So, transparent siya. May mga chessboard sa likuran. Kaya PNG yung mga yan. Although may mga clip art na JPG, depende sa gumawa. Pero karamihan PNG yung mga yan. So, ngayon kasi wala na masyado yan. Dati sa lumang version ng Microsoft Word, meron po niyang mga yan dito. Mapapansin niyo yan dito. Dati. Pero ngayon inalis na nila kasi hindi na kakailangan. Nasa online pictures na siya pumasok. Ganyan. So, pwede kayo mag-insert pa ng equation. Ayan, sa mga hindi nakakaalam. Pwede kayo mag-insert ng equation dyan. STEM kayo, sakto. Ayan, pwede nyo magamit yan. Word art, ito. Naalala nyo pa ba to? Ito yung sa mga notebook. Pag yung sa mga cover ng notebook nyo, tapos para na masabing yun yung cover ng notebook nyo, may nakapangalan nyo pa. Word art po yung tawag doon. Wala na rin ata dito ngayon. Dito sa PowerPoint meron. Pero dito, ewan ko kung saan nila nilagay yung word art. Ito pala. Ayan, o. Tapos nakalagay dyan, o. Grade 1. Grade 1 lab.
Louis Melo. So, yun yung mga gawa ng mga magulang natin, di ba? Ganyan yung nakalagay sa harap ng notebook mo. So, word art yung mga yon. Ayan. So, meron ba kayong question sa mga pwede nating insert? Review lang naman yung mga yan. So, alam nyo na yan. Sir, dun sir, sa pag-share ng picture, sir. Paano pag-share? Di ba sir, sa Messenger, Oo. sa Messenger po, lumalabo po. Ginagawa Pati niya po sa JPEG. Instagram or sa Twitter po. Lalabo din po kaya. Kasi, eto kasi Leonard wala kasi akong Instagram at Twitter. So, hindi ko alam. So, wala akong balita. Pero kayo naman mismo makaka-judge niyan kung lumalabo. So, pag lumalabo, ang sagot doon, ginagawa niyan JPG yung mga pictures. Lalo yung mga PNG. So, tatandaan nyo, class, kung meron kayong mga picture na gusto nyong i-DP na galing sa mga kamerang magaganda, i-zip file nyo siya. I-zip file nyo. Tapos, kunwari, papadala mo sa kaibigan mo, i-zip file mo yung picture, tapos i-unzip niya, tsaka niya gagawing DP para maganda yung picture. Tandaan niyo yan. Kasi pag sa Messenger, recta picture yung nilagay mo doon, papangit po yung quality nun kasi gagawin niya ang JPEG. Yung parang papangit talaga yung quality, mapapansin niya. Okay? So, kung wala na, ito last na talaga. Meron tayong tinatawag na image placement. So, ito na, bibigyan linaw ko na to. Grade 7 kayo. Diba naglalagay tayo, class, ng mga pictures dito sa Microsoft Word natin. Gumagamit tayo ng picture. Pero na-experience nyo na ba na gusto nyo kontrolin yung picture pero ayaw niya sumunod? Like, gusto ko siyang dalhin dito, pero bakit ayaw sumunod ng picture na to? So, ang gagawin ko, space ako, raratrating ko yung space para lang madala ko siya kung saan ko siya gusto dalhin. So, mali pong practice yon. Kailangan yung matutunan o ma-refresh sa inyo yung kung naturo sa inyo to ng mga dating yung teacher ng grade 7 o grade 8 o elementary, ang image placement. So, paano gumamit ng image dito sa Microsoft Word. So, insert tayo ng picture. Ito, mag-insert ako ng picture. Tapos, lalaruin natin tong picture na to. So, ito, laking laking refresh to at magagamit nyo to, sigurado ako. To, insert ako ng star. Sulitan ko lang yung size kasi napakalaki. So, kunwari, ito yung picture na research mo, pinapagawa ng teacher mo. Tapos, ito yung mga kinapi-paste mo sa internet, kunwari. Yan. Ba, kinapi-paste nyo, ganyan naman kayo, kinakapi-paste nyo naman talaga yun. O yan, yan yung mga kinapi-paste ninyo. Ayun, class, ang gusto mo mangyari, class, ay makontrol yung mga image. Like, gusto ko siyang dalhin dito sa pinakataas sa kanan. Pero ayaw niya sumunod. Na-experience niyo rin ba to? Sorry, hindi ako naka-share screen. Yan, hindi ako naka-share screen. Sorry, akin. Ayan. So, yan. Wala namang nagsabi agad. Yan. So, ito yung mga kinapi-paste nyo. Yan. Ito yung mga details na kinapi sa internet. Ito yung research nyo. Ito yung picture na gagamitin ninyo. So, na-experience nyo na ba na itong picture na to gusto mong dalhin doon pero ayaw nyo sumunod. Ayun, no? Kaya ang gagawin mo, dahil hindi ka marunong, i-space mo yan, raratratin mo yung space. Yan, ganyan ba gawain ninyo? Nagawa nyo ba yan? Para madala nyo yung picture sa kung saan nyo gusto dalhin. So, mali po yan. Dahil, kaya po ganun yung nangyayari, class. Kasi, meron tayong tinatawag na default image placement na inline with text. Ito yung default. Kapag sinabi nating inline with text, binabasa siya ng word processor o ng Microsoft Office as isang letter lang, isang character na gets nyo. Kaya kung makikita nyo dito, habang kung saan ko siya pwede dalhin, dun lang siya sa gitna ng mga letra. Ayun, no? Habang dinadrag ko, hindi siya pwede dito sa, sa pinakababa. Ayan, dyan lang. Pero sa gitna lang siya ng mga letra, hindi siya pwedeng, kunwari, nasa gitna nila. Pag nasa gitna nila, gitna lang ng A tsaka ng W. Ayan, nakikita nyo. So, binabasa siya as one letter lang or inline with text lang siya. Parang isang malaking character. Isipin nyo lang, isang malaking letter A yan, yung star na yan. So, ganun siya binabasa. Now, sir, anong gagawin namin para hindi siya maging ganyan na inline with text? Para madala namin siya kung saan namin siya gusto dalhin. Right-click nyo lang yung picture, wrap text, tapos square. Ayan. Pag pinili yung square, magkakaroon ng imaginary square sa paligid niya at pwede mo na siyang dalhin kahit saan, katulad ng ginagawa ko ngayon. Ayan, no? Hindi mo na kailangan mag-i-space, kung ano pa mang pinaggagawa mo para madala mo yung picture sa gusto mo dalhin. Ayan, kahit nandiyan siya sa pinakasulok,
kumpara dun sa gawa mo, ay magagawa mo pa rin yan. Halimbawa, resume, di ba? Ang mga resume, nandito yung picture sa taas. Para magamit mo man lang. Di ba? So, yung square na yan yung pinaka-ginagamit ko. Ako bilang tao. Ginagamit ko yan. Kapag may picture akong ginagamit sa Microsoft Word, square yung image placement niya. Meron pa yan, class. Ito, yung mga na-reviewin natin, yung mga napag-aralan nyo nung dati. Right-click, wrap text, in front of text. Kapag in front of text, nakapatong siya doon sa mga, pinapatungan niya yung mga letters, yung mga text. Ayan. Meron pa yan, behind text. Kapag behind text, nasa likod naman siya. Parang watermark, parang wallpaper. So, pwede nyo gamitin yan. Tapos, yan. Hirap niya i-click kapag naka-behind text. Meron pa tayong tinatawag na top and bottom. So, nagmumukha siyang parang line by line. So, pag binaba ko to, isang line lang yung nasakop niya. So, line by line yung sinasakop niya, kung makikita nyo. Ayan, line by line. And then, ito naman, di na natin pag-aaralan to, tong tight or true. Kasi, tungkol naman siya sa pag-penetrate dun sa, what do you call this? Ito yung image, kung makikita nyo dito. Ayan. Ito yung image, yung buong box, pero nakapasok yung ilang letra, kung mapapansin niyo. Nakakapasok. Bakit? Kasi meron niyang tinatawag, ayun, nakapasok dun sa square. Kasi meron niyang tinatawag na wrap points. So, wag natin pag-aralan tong wrap points yan. So, yan yun. Diyan nakabase kung hanggang saan siya pwede mag-penetrate. So, ang pinakapag-usapan lang natin, in line with text, ito yung default, na kung saan binabasa siya as one character lang. Square, kung gusto mong ma-freely move yung object, square yung ginagamit ko. Wrap text square. Tapos, behind text, in front of text, saka top and bottom. So, ngayon, alam nyo na yung image placement at na-review na yan. Sana magamit niyo yung image placement na yan. At, magamit nyo ng tama yung image placement na yan. Hindi yung nagtataka kayo bakit ayaw sumunod ng mga picture na ginagamit natin kung saan ko siya gusto dalhin. So, dapat naka-square siya para mas madaling makontrol. At dito na lang tatapos ang discussion natin ngayong araw. Meron bang question? Anyone? Sa word processing skills? Walang question? Malinaw talaga? Wala po, yan. Sige. Natututo po ba kayo sa akin? Natututo ba kayo ngayong hapon? Baka mukhang hindi kayo natuto. Mukhang alam nyo na lahat ng mga pinagsabi ko both sa mail merge. Mga PNG. Sana na-gets nyo. Sana nalaman nyo kung paano. Okay, sige. Kung wala na, hanggang dito na lang, lab. Maraming salamat sa inyo. So, hintayin nyo na lang yung pasakuan ng card yung grade nyo. Promise, kung masipag kayo magpasa on time, tsaka nag-aaral kayo pag quiz, mababa na yung 90, sabi ko sa inyo. Mababa yung 90 kapag lagi kayo nag-aaral sa quiz tsaka nagpapasa kayo on time. May mga binigyan ako dito ng 97, di ako nagdadamot sa 97, sabi ko nga. Sige. Dapat nga 99 pag gusto ko bigay kaya lang, masyado lang mataas sabi nila kaya 97 lang muna. Tis muna tayo doon. Okay naman na yun. Sige na, kung wala na, you may now leave this Zoom meeting. Uwi na kayo. Ingat pa uwi. Ay, nasa bahay na pala kayo. Ingat pa uwi. Sige. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ikaw, sir, ingat ka din, sir. Pag Ingat pa uwi. Sige, copy-paste ko Ingat lang sila sa iyo, sir. Ingat sila sa akin. Copy-paste ko lang tong attendance natin. Late na pala ako pumasok, sir. Hindi ko na malayan. Sir, pwede pa spoil sa grades. Spoil ba? Ay, grade? Pwede naman. Nga sir, spoil sa grades, sir. Range lang. Sige, range lang ibibigay ko. Hindi eksakto. Yung mga nandito lang. Sige, spoil ko kayo sa grades. Ayan, yung mga nandito. Yan. Share screen pa ba ako? Wait lang, post ko muna yung recording. Range lang hindi eksaktong grade. Stop recording ko muna.